sagana sa aking sarili. Ayoko ditong tumungtong eh. Kasi napakahirap. Ano mo sa Panginoon yan, isusulit mo sa Diyos yan. Pero, Lord, wala akong magagawa. Nandito ako, ginagamit mo ako. Kahit hindi ako marunong umawit, napapaawit mo ako. Bakit? Dahil may gagawin ka sa buhay ko. Kaya sabi ko, ako nagpapasalamat. Bakit? Nandito pa tayo. Ginagamit pa tayo ng Panginoon. Kaya, kung mayroong gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin yan para sa Kanya. Ginagamit yan para sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Kaya puli ng Panginoon, kaya ihanda na po ng ating mga sarili, ipahiram natin ang ating tenga, ha? Huwag nating kung ano-anong nasa buhay natin. Kaya, isa-isip, sabi nga, isa-isip muna natin ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya narito tayo para makinig ng mabuting salita ng ating Panginoon. Kaya may ginamit ang Diyos, kaya tawagin natin, walang iba, si Brother Ricky. Escobar. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako rin po, magpapasalamat ako sa Diyos. Kasi si Pastor, sinabi niya kasi mag-preach. Sabi ko, sige Pas. Siyempre, bilang isang, di ba, ang Disciple. tema ng ating church ay Disciple. disciple. Siyempre, siya ang puno, dapat magpadisipulo ka. Di ba? Katulad ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, sumunod ang kanyang mga alagad. Perfect timing ang pagkakatawag sa mga alagad eh. Sumunod sila agad. Ganon din tayo sa namumuno sa atin. Dapat, pag sinabi, atasan ka na magturo ka. Huwag mo siyang tanggihan. Doon ako papasalamat kasi malaking oportunidad kasi yun. Kasi bilang isang mananampalataya. Sabi nga, di ba, huwag mo ikaya ang salita ng Diyos. Kasi kung ikakaya mo, ikakaya ka rin niya sa kanyang Ama. Kaya, papasalamat ako kasi unang-una sa Panginoong Kristo na binigyan niya ako ng insight sa mga tao na nagbigay sa akin ng na sige mag-preach ka, ano ka lang, kaya mo yan. Amen. Medyo nahihiya talaga ako pero hindi mo sanay yung parang na lang kasi ako rin. Matagal na kasi ako hindi nakakaano sa pulpit eh. Lalo na kasi pagka nasa pulpit ka kasi, iba yung pakiramdam na nagsishare ka ng Word of God. Amen. Parang yung Banal Espiritu, siniselyuhan ka para ibahagi yung katotohanan. Yun lang. Sa ngayon, mag-pray muna tayo bago tayo mag-share. Lord, samahan niyo po kami sa hapon na ito, Panginoon. Pagsaluhan namin ang iyong salita sa pamamagitan ng iyong providensya. Panginoon, naway ay ang aming mga tenga at puso at Panginoon, ilagak namin ito sa iyong mga salita sa pamamagitan ng mga tao na nasa paligid namin. Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon, may ihahayag ang iyong salita at katotohanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na ibinuwis mo 2,000 taon nang nakakalipas. Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig at sa pagsakripisyo mo sa amin, Panginoon. Ito isang dalangin namin sa pangalan namin, Panginoon sa Kristo, namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung may kinalaman to sa mga apostol. Pero ang pamagat kasi ng aking teksto ay ang manatili sa piling ng Panginoon sa Kristo. Okay, di ba napakasarap pagka nananatili tayo sa Panginoon? Amen. Ako kasi dati, may share ko lang simula ng binata ako, nag-asawa ako. Patumpik-tumpik ako, tapos pupunta sa church, tapos hindi pupunta sa church. Minsan makakaaway mo pa yung asawa mo, tapos makakaaway mo pa yung mga, di ba, may mga kaibigan ka na, hoy, dito ka na, ganyan. May church ako eh. Hanggang sa makakalimutan mo na, hanggang sa masasama ka na, hanggang sa hindi ka na makakapurchase ng ilang linggo, mga 1 buwan, 1 taon, tapos yan na naman ulit. Pag may nag-invite na naman sa'yo, pupunta ka na naman ulit ng church.
Tapos ang pastor, magtataka sa'yo, bakit pa, pa sulpot-sulpot ka, patupik-tumpik ka, bakit ganun? Ayan, sabi nga, di ba, huwag na tayong patupik-tumpik pa kasi darating ang panahon at sabi ni brother, parang magnanakaw. Ganon ang Panginoon Kristo. Kapag ka dumating ang takdang panahon na yun, posible na maiwang ka. Hindi sa actually hindi literal literal na buhay na walang hanggan ang tinutukoy ko. Kasi hindi man natin alam kung kailan tayo kukunin o kukuhain. Amen. Okay, may babasahin ako text mula sa John. Okay. Okay, babasahin ko po yung sa dyan. Medyo mahaba lang to. Pero mga 4 na puntos lang po ang ipupunto ko rito. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Verse 10. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Okay, doon na po tayo. Ang unang puntos ko ay bilang namumunga. Di ba? Bilang isang Kristiyano, pag nasa piling ka ng ating Panginoon, nanatili ka sa piling ng ating Panginoon Kristo, makikita sa iyo na namumunga ka. Ano ba yung namumunga ka? Katulad na lang ng lagi kang umaatid sa church. Tapos minsan natatabangan na sa iyo yung mga kaibigan mo. Kasi nga, hindi ka na katulad ng dati active. Sabi nga ni brother na active ka dati sa akin yan. Kasi namumunga ka na kasi nasa piling ka ng ating Panginoon sa Kristo at nananatili ka. Diba? At nakikita sa iyo yung pagbabago bilang isang Kristiyano. Kasi pag nasa Panginoon sa Kristo ka, unang-unang tatanggalin sa iyo yung mga mahalagang bagay sa iyo. Hindi hayaan ng Diyos na manatili ka lang dyan. Kasi dati, yung time na nakakilala ko sa Diyos, puro barkada din kasi ako dati. Barkada, inom, mas nagsama rin ako, inom, mas pagyayain ako ng church, mas pamaya naman, ganun din. Minsan ina-advise ng Diyos na kailangan mong mamunga, kailangan mong mag-mature bilang isang Kristiyano, di ba? Na makita yung sinasabi nilang Panginoon sa Kristo na sa puso mo, sa pagkatao mo. Ikalawa, ito yung namumunga. John 15, verse 3 and 5. Nilinis na kayo sa pamagitan ng
salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang hindi nananatiling nakakabit sa puno, gayon din namang hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin, di ba? Sabi nga, di ba, ng verse 5, wala kayong magagawa pag hiwalay tayo sa Panginoon sa Kristo. Kaya dapat hanggat may panahon pa kasi nasa huling araw na tayo eh. Nasa huling araw na tayo mga kapatid. Kailangan natin na pagtingin na kumapit sa Diyos at manalangin sa Kanya at humingi ng awa at biyaya sa Kanya. Kasi sabi nga niya, di ba, pag wala tayo sa Kanya, wala tayong magagawa kasi empty tayo. Baga, ang buhay natin parang pag ganun-ganon lang. Aatin, tapos pagdating na naman sa bahay, gano'n naman ulit. Di ba? Minsan, di ba sinasabi natin na perfecto tayo, pero lagi natin tatandaan na ang Diyos at ang Panginoong Kristo at ang Banal Espiritu ay lagi nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan. Di ba? At ito ang ikalawang putos ko, kapahamakan. Yan, 15:6. Ang hindi nanatili sa akin ay itinatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Okay. Nakita natin, di ba, pag hindi tayo nanatili sa Panginoong Jesucristo, itatapon tayo at susunugin. Di ba? Alam na natin siguro yun, di ba? Kasi ang tinutukoy dito, ang pinaka-background ng kwento na to, yung mga alagad niya. Hindi ito yung mga hindi mananampalataya. Ang tinutukoy sa kwento na to, yung mga nananampalataya. Mga mananampalataya. Kasi maraming mananampalataya na hindi naniwala sa Panginoon Kristo, iniwan siya, di ba? Nabasa natin sa Biblia yun, di ba? Pinakain niya libo-libo na wala lahat. Hindi na natili sa kanya. Di ba? Kung baga, yung hinanap lang nila, yung pagkain, kabusugan ng kanilang sarili. Yung daramitan nila, yung kakainin nila, yun lang. Yun ang hinanap nila. Pagkatapos nun, pag nagsalita ang Panginoon ng matalinghaga, iniwan na nila ang Diyos. Iniwan na nila ang Panginoon Kristo. Kasi hindi sila nanatili sa Panginoon Kristo kasi hindi nila naiintindihan yung aral eh. Di ba? Kaya kapag nanatili tayo sa Panginoong Kristo, lalo pa sa ngayon, kasi patindi ng patindi ang gawa ng kaaway. Hindi natin alam kung minsan ang kaaway, unang-una tayong titirahin yan, sarili natin eh. Sarili natin, minsan pamilya, minsan trabaho, lahat, maraming pwedeng makaabala. Maraming pwedeng hindi makapanatili tayo dito sa church kasi binabulabog tayo ng kalaban. Ng mormon, sabi nga ng sister, di ba? Ng pag-aalala, pag-aalinlangan, kung anong kakainin kinabukasan, kung anong kakainin bukas. Di ba? Kaya, sabi ng Diyos, manatili tayo sa piling niya. Sabi na, pangatlong puntos, biyaya. Biyaya, sabi sa 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa iyong mga salita ko, hingin ninyo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana at gayong napapatunayan mga alagad ko kayo. Okay. Di ba? Tumpak ang sabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Sa pamagitan ng salita niya, hingin ninyo ang iyong maibigan. Ano bang maibigan? Di naman bagay ba yun o ano? Actually, yung hindi lang tayo magkasakit, di ba? Sa buong isang linggo. Tapos, hindi tayo na-disgrasya sa loob ng trabaho. Okay, di ba? Tapos, hindi tayo napaaway kung kani-kanino man, di ba? Kasi meron tayong salita eh. Pag may salita ka na pa sa Kristo,
Tapos minsan, magugulat ka na lang na, ay, salamat sa Diyos. Mapagpapasalamat ka na lang sa Kanya kasi nakita at napansin ng Diyos na nanatili ka sa Kanya. Napaka magandang bagay yung para sa atin kasi darating din kasi yung time na ipagsusulit natin sa Diyos to eh. Kaya dapat tayong manatili sa Kanyang salita at sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Ang aking panghuli, ang pang-apat na puntos, pag-ibig. Sa John 15, 9 and 10. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad kung tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Okay. Pag nanatili ka sa Panginoon sa Kristo ay merong pag-ibig, di ba? Pag-ibig sa kapwa at lalo-lalo na pag-ibig sa Diyos, number 1. Kaya sabi nga ng John 14:6, di ba? Ako ang dahan at katotohanan. Walang makakapasok sa Ama kundi sa pamagitan niya. Kaya hindi ka naman pwedeng pumasok nang hindi ka sumasampalataya, di ba? Sa Panginoong Kristo ng ating pagligtas. Kaya, mga kapatid, bago ako tapusin ito, lagi natin tatandaan na kung kabaliktaran ng manatili tayo sa Diyos dito, hindi tayo mananatili kasi pansamantala lang ito eh. Pero sa Diyos, palagi tayong manatili sa Kanya kasi doon naman talaga tayo dapat manatili. Hindi sa bundong ibabaw na ito na puro kapigatian lang na ating dinaranas bilang isang Kristiyano. Kaya yun, papasalamat ako sa Diyos lahat ng papuri. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na kung saan ay napakaganda ang salita ng Panginoon na ang manatiling tapat hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. At sabi niya na namumunga, namumunga bilang Kristiyano, dapat namumunga. Ibig sabihin, kahit namumunga, hindi lang sa invited, ikaw mismo sa sarili mo, namumunga ka rin. Ano ba yung ibig sabihin namumunga sa sarili mo? Yung nag-grow up ka, at saka lumalalim ka sa yung mga pananampalataya mo, lumalalim ka sa pananaw sa mga salita ng Diyos. Diba? Hindi ka na bata. Hindi ka na dati bata ka, madali kang magtampo, madali kang makarinig ng hindi maganda. Umaalis ka. Yun ang mga baby Christian tawag nun. Pag ikay lumalago, magiging matured na ang iyong, yung nag-grow na yung pananampalataya. Nalilibil up na. Kahit makarinig ka ng hindi maganda sa katabi mo, huwag kang mapa-apekto doon. Kasi ang diablo, sabi nga, nandyan sa ating paligid, pwedeng magsila yan, di ba? Kaya, purihin ang Panginoon. Kahit nandito tayo sa disciple of Jesus Christ, minomold niya tayo. Pinapanday niya tayo kung paano niya tayo gamitin sa disciple of Jesus Christ. Kaya di ba, nagpapagamit tayo sa Panginoon. Bakit? Bagamat kakaunti pa lamang ang ating kaalaman, pero ang Diyos pa rin ang nagdadagdag nito. Di ba? At na-enhance ka pag ginagamit ka ng Diyos dito sa pulpito na to. Bakit? Napaparangalan mo ang Panginoon sa buhay mo. Pati yung mga nakakarinig ng salita ng Panginoon, nabibless sila. Kaya sabi nga, mag-impok tayo. Yun yung ginagawa natin, nag-i-impok tayo dun sa kabilang buhay. Hindi dito tayo sa lupa. Sapagkat hindi tayo mananatili. Wala tayong madadala. Kahit anumang bagay dito sa lupa, wala tayong madadala. Ang mahalaga, manatili tayo. Spiritually, manatili tayo
sa Panginoon. Di ba? Manatili lang tayo sa Panginoon kahit ang lugar na ito bagamat hindi pa naaayos, pero huwag tayo doon tumingin sa mga bagay na mga panlupa. Dahil tayo, nagpapasalamat tayo dahil meron tayong ginagamit na lugar dito sa mundong ito. Amen, di ba? Salamat tayo. Kasi hindi man tayo bagamat nag-grow up pa sa literal, pero ang ating spiritual na bagay tumataas, naglilibil. Kasi gusto ng Panginoon, tumaas ka pa, lumalim pa ang iyong pananampalataya, lumalim pa ang pagiging Kristiyano mo para magamit ka sa disciple of Jesus Christ. Diba? Purihin ang Panginoon, salamat sa mga ginamit ng Diyos sa hapong ito. Ay nawa ay pagpalain ang bawat isa sa atin. Hallelujah! Kaya tayo tumayo at tayo ay